Isipin ninyo ang isang larangan ng digmaan kung saan ang mga daanang dating ligtas para sa mga truck na naghahatid ng supply ay naging mapanganib na bitag. Sa distansyang umaabot sa 10 hanggang 15 kilometro mula sa pinakaunang linya ng labanan, halos bawat metro ng lupa ay binabantayan ng mga drone na nagsasagawa ng pagmamanman at ng mga FPV drone na ginagamit bilang lumilipad na sandata. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang simpleng paghahatid ng bala, pagkain at tubig o ang paglikas sa isang sugatang sundalo ay maaring maglagay sa buong pangkat ng tagapagligtas sa matinding panganib. Ngunit sa gitna ng ganitong panganib, nakahanap ang Ukraine ng paraan upang baguhin ang sitwasyon gamit ang mga unmanned ground vehicle o UGV. Mula sa mga dekuryenteng sasakyang nagdadala ng kagamitan at naglilikas ng mga sugatan hanggang sa mga armadong sasakyang nilagyan ng Browning machine gun, ginagamit ng Ukraine ang teknolohiya bilang proteksyon para sa kanilang mga sundalo. Unti-unting inaalis ng mga makinang ito ang mga tao mula sa pinakamapanganib na gawain sa harapan at pinipilit ang hukbo ng Russia na harapin ang isang larangan ng digmaan na lalong mahirap kontrolin. Sa sentro ng pagbabagong ito ay ang Omega Special Operations Center ng National Guard of Ukraine, isang unit na nangunguna sa aktual na paggamit ng mga robot sa lupa. Ayon sa mga ulat, pagsapit ng tag-araw ng 2026, humigit kumulang 60 hanggang 18% ng mga gawaing pang-logistics sa harapan ng ilang pangunahing brigada ng Ukraine ay isinasagawa na gamit ang mga ground drone. 2 taon lamang ang nakalipas, halos wala pang ganitong operasyon, kaya ipinapakita ng napakabilis na pagbabagong ito kung gaano kalaki ang naging transformasyon ng kanilang sistemang pang-logistics. Ipinapakita ng mabilis na paglipat na ito na hindi lamang basta nagtatanggol ang Ukraine laban sa pressure ng Russia, kasabay ng nagpapatuloy na labanan, muli rin nilang binubuo ang paraan ng paghahatid ng supply sa harapan. Sa halip na umasa sa lumang doktrinang nangangailangan ng maraming armored vehicle at sundalong bumibiyahe sa mga kalsada, mabilis silang bumuo ng isang desentralisadong sistema ng mga sasakyang walang sakay na tao. Dahil dito, naipagpapatuloy nila ang paghahatid ng mahalagang supply sa mga trinsera nang hindi inilalagay sa matinding panganib ang mga sundalong nagdadala nito. Isa sa mga pangunahing tauhan sa likod ng pagbabagong ito ay si Oksana na mas kilala sa kanyang bansag na Oxy. Noong 2022, pumasok siya sa hukbo bilang isang kawal at combat medic, kung saan personal niyang naranasan ang panganib ng paglilikas ng mga sugatan habang umuulan ng bala at sumasabog ang mga bomba. Dahil sa kanyang dedikasyon at kakayahan, umangat siya sa ranggong kapitan at naging kauna-unahang babaeng commander sa Ukraine na namuno sa isang unit ng mga ground robot. Ang kwento ni Kapitan Oxy ay sumasalamin sa mas malawak na pagbabago ng militar ng Ukraine mula sa tradisyonal na paraan ng pakikipaglaban noong simula ng malawakang pagsalakay ng Russia, lumipat ang hukbo patungo sa isang sistemang nakasalalay sa automation, datos na natatanggap sa mismong oras ng operasyon at magkakaugnay ng mga sasakyang walang sakay. Naunawaan ni Oksana na hindi na sapat ang mga lumang pamamaraan kapag lumawak na ang tinatawag na kill zone at halos bawat galaw sa ibabaw ng lupa ay agad na nakikita ng mga drone ng kalaban. Para sa unit ni Oxy at sa Omega Special Operations Center, ang paggamit ng UGV ay hindi lamang usapin ng makabagong teknolohiya kundi isang mahalagang paraan upang mabuhay sa modernong labanan. Sa tradisyonal na paglilikas ng sugatan, madalas na kinakailangan ng 4 hanggang 6 na sundalo upang magbuhat ng stretcher sa layong ilang kilometro sa maputik at wasak na daan. Sa bawat minutong naglalakad ang grupong ito, nagiging mas madali silang target ng mga Russian FPV drone at artillerya. Sa halip na isang sugatan lamang ang iligtas, maaari pang madagdagan ang bilang ng mga nasasaktan habang isinasagawa ang paglilikas. Dito nagiging napakahalaga ng mga robots sa harapan. Ang isang malaking UGV ay kayang magdala ng humigit kumulang 300 hanggang 400 kilo ng kargamento. Sa ilang pagkakataon, maaari pa itong humila ng mas mabigat na karga dahil sa pinatibay nitong suspension. Dahil dito maaaring maihatid sa iisang biyahe ang bala, mga bala ng mortar, baterya, pagkain at kagamitang medikal. Bukod sa paghahatid ng supply, ginagamit din ang mga robot bilang mas ligtas na paraan upang ilikas ang mga sugatan o kunin ang mga labi ng mga nasawing sundalo mula sa lugar ng labanan. Kapag umaabot sa 10 hanggang 15 kilometro ang kill zone, ang pagpapadala ng makina sa halip na tao ay direktang nakababawas sa panganib na magkaroon pa ng panibagong biktima habang inililigtas ang isang kasamahan.
Sa madaling salita, bawat robot na ipinadadala sa mapanganib na rutang ito ay maaring mangahulugan ng ilang sundalong hindi na kailangang maglakad sa ilalim ng pagmamanman at putok ng kalaban. Sa pananaw ng mga sundalo, ang mga robot na ito ay hindi mamahaling kagamitan na ginagamit lamang upang ipakita ang husay sa teknolohiya. Praktikal silang kasangkapan upang mapanatili ang lakas at buhay ng mga tauhan. Sa bawat matagumpay na biyahe ng isang UGV papunta at pabalik sa trinsera, nakatatanggap ng sapat na bala at pagkain ng mga sundalo sa unahan nang hindi kinakailangang magbuwis ng buhay ang mga tagapagdala ng supply. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang ground robotics bilang isa sa pinakamalaking pagbabago sa sistemang pang-logistics ng Ukraine. Sa likod ng bawat matagumpay na misyon ay isang masusing sistemang halos walang tigil na gumagana araw at gabi. Ang mga tauhan sa likod ng linya ay patuloy na nag-iimpake ng supply, naghahanda ng mga baterya, nagpaplano ng ruta, nagkukumpuni ng sirang pyesa at nagsasagawa ng pagsusuri bago ang aktual na operasyon. Walang puwang ang kapabayaan dahil kahit maliit na aberya sa gitna ng kill zone ay maaaring magdulot ng pagkaantala ng supply o tuluyang pagkawala ng sasakyan. Noong mga unang yugto ng paggamit sa mga platform na ito, karamihan sa kanila ay umaasa sa tradisyonal na analog radio communication. Ngunit mabilis na lumitaw ang mga limitasyon ng sistemang ito sa isang larangan kung saan napakalakas ng kakayahan ng kalaban sa electronic warfare. Ang analog radio signal ay nangangailangan ng malinaw na linya ng komunikasyon, madaling nahaharangan ng lupain at malalalim na bunganga ng pagsabog, at maaari ring guluhin ng mga Russian electronic warfare system tulad ng Krasukha at Pol 21. Upang malampasan ang problemang ito, mabilis na binago ng Omega ang kanilang teknikal na pamamaraan at inilipat ang mga sasakyan patungo sa digital at satellite connection. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga Starlink satellite terminal at modem sa mismong katawan ng mga robot, napananatili nila ang matatag na telemetry at control kahit sa mga lugar na dati ay mahirap abutin gamit ang ordinaryong radyo. Dahil dito, maaaring kontrolin ng mga operator ang mga UGV mula sa isang ligtas na bunker habang patuloy na nakatatanggap ng malinaw na video mula sa sasakyan. Isang malinaw na halimbawa ng teknikal na pagbabagong ito ang Thermite 2.0. Ang bagong bersyon ay hinango mula sa naunang Thermite ngunit nilagyan ng bagong chassis para sa baku-bakong lupain, mas malawak na saklaw ng operasyon, mas mahusay na sistema ng baterya, built-in na Starlink terminal at karagdagang LTE modem bilang reserbang koneksyon. Ipinapakita nito kung paano patuloy na binabago ng Ukraine ang kanilang mga platform upang makayanan ang tunay na kondisyon sa larangan. Bawat platform ay dumaraan sa masusing pagsusuri at pagbabago upang kayanin ang putik, matinding panahon at electronic jamming ng kalaban. Ang ganitong kakayahang mabilis na magbago ng teknolohiya ang nagbibigay sa Ukraine ng kalamangan laban sa mga puwersang mas mabagal umangkop sa bagong sitwasyon. Sa ganitong paraan, sinusubukang ihanda ang bawat sasakyan para sa mga posibleng problema bago pa man ito ipadala sa pinakamapanganib na ruta. Kapag nakatakdang magsagawa ng operasyon ng isang ground robot, nahahati ang trabaho sa dalawang magkahiwalay ngunit magkakaugnay na grupo. Ang unang grupo ay ang pangkat sa lugar na nagdadala at naglalagay ng sasakyan sa pinakaligtas na panimulang punto bago ito magsimulang bumiyahe. Samantala, ang pangkat na kumokontrol sa operasyon ay nakapuesto sa loob ng isang pinatibay na bunker sa likod ng linya upang subaybayan at kontrolin ang bawat galaw ng robot gamit ang mga digital na screen. Karaniwang binubuo ang pangkat sa command post ng isang driver na kumokontrol sa direksyon at bilis ng UGV, isang navigator na sumusubaybay sa ruta at ilang teknikal na espesyalista. Gumagamit sila ng mga kamera sa harap at likod ng sasakyan, matatag na koneksiyon sa internet at ang Delta Situational Awareness System ng Ukraine upang makita ang galaw ng mga puwersa sa mapa. Dahil dito, mabilis at organisado silang nakatutugon sa anumang hindi inaasahang problema habang nasa daan ng robot. Nagsisimula ang bawat misyon sa pagsagot sa ilang napakaspesipikong tanong. Anong kargamento ang kailangang dalhin mula sa point A patungo sa point B? Anong uri ng robot ang pinakaangkop at alin ang pinakaligtas na ruta? Kailangan ding alamin kung maari pa bang daanan ang mga dating ruta o kung nasira na ang mga ito dahil sa pinakahuling pag-atake ng artillerya. Ang ganitong masusing paghahanda ang tumutulong upang hindi masayang ang bawat pagtakbo ng sasakyan sa isang mapanganib na sektor. Dahil patuloy na nagbabago ang lupain dulot ng mga pagsabog, kailangang muling suriin ang bawat lumang ruta bago magsimula ang operasyon. Kung naputol ang isang maliit na tulay o natabunan ng mga bagong bunganga ng pagsabog ang isang daan,
Agad na naghahanap ng alternatibong ruta ang pangkat gamit ang mga satellite image at impormasyong nakukuha mula sa reconnaissance drone. Ang buong proseso ng pagpaplano, pagsusuri sa lagay ng panahon at pagtatansiya sa aktibidad ng kalaban ay karaniwang umaabot ng 3 hanggang 4 na oras. Sinusundan pa ito ng humigit kumulang 2 oras na teknikal na pagsusuri bago tuluyang ipadala ang makina. Sa loob ng modernong command bunker, isa sa pinakamalaking kalamangan ng Ukraine ang napakaraming impormasyong sabay-sabay na nakikita ng mga operator sa kanilang mga screen. Habang minamaneho ang robot, hindi lamang nakatingin ang driver sa kamera ng UGV. Nakikita rin niya mga babala tungkol sa mga banta mula sa himpapawid, kabilang ang mga lugar kung saan maaaring gumamit ang Russia ng Guided Glide Bomb o KAB. Ang ganitong lawak ng impormasyon ay maaaring magbigay sa mga operator ng sapat na panahon upang baguhin ang ruta at umiwas sa panganib. May kakayahan din ng mga Ukrainian operator na subaybayan ng radio spectrum upang malaman kung may mga FPV drone ng kalaban na lumilipad sa parehong sektor. Sa ilang pagkakataon, nagagawa ng mga pangkat na ipakita sa kanilang screen ang nasagap na video mula sa isang Russian FPV drone kasabay ng video mula sa sarili nilang ground robot. Dahil dito, maaari nilang makita ng sabayang dinaraanan ng kanilang makina at kung ano mismo ang nakikita ng drone operator ng kalaban. Nakakatulong ito upang malaman kung napansin na ang kanilang robot o kung sinusundan na ito bilang target. Sa ganitong uri ng labanan, nagiging sandata para sa kaligtasan ang kakayahang pagsamahin ng iba't ibang digital na impormasyon sa iisang sistema. Hindi sapat na mayroon kang matibay na sasakyan kung hindi mo alam kung saan nakatuon ang pansin ng kalaban. Sa pamamagitan ng pinagsamang mapa ng sitwasyon at impormasyon mula sa mga drone, maaaring umiwas ang Ukraine sa mga tambang at pansamantalang maitago ang mga robot sa likod ng mga likas na harang. Mahalaga ring maunawaan na walang iisang uri ng robot na perpekto para sa lahat ng misyon sa harapan. Ang ilang malalaking modelo ay kayang bumiyahe ng hanggang 11 na kilometro, ngunit nahihirapang dumaan sa masisikip na trinsera o makikitid na bahagi ng kagubatan. Samantala, mas madaling makalusot sa makikipot na lugar ang maliliit na platform, ngunit mas limitado ang kanilang kapasidad sa kargamento at tagal ng baterya. May mga sistemang ginawa para sa mabibigat na karga, may mas murang modelo para sa mga misyong napakataas ng panganib at mayroon ding mas mamahaling platform na nilagyan ng espesyal na optical sensor. Isa sa mga kilalang modelo ang Tarhan, na itinuturing na maaasahang sasakyan dahil sa magandang balanse nito sa pagitan ng presyo at tibay sa operasyon. Ipinapakita ng paggamit ng mga sasakyang tulad ng Tarhan na nais ng Ukraine na gawing karaniwang kagamitan sa hukbo ang mga robot sa halip na ituring ang mga ito bilang mamahaling teknolohiyang ginagamit lamang sa piling operasyon. Hindi rin limitado sa paghahatid ng bala at pagkain ang gamit ng mga ground robot. Depende sa misyon, maaaring lagyan ng ilang UGV ng remote weapon station gaya ng 50 caliber Browning machine gun o anti-tank launcher upang magbigay ng suportang putok sa mga posisyon ng militar. Mayroon ding mga platform na inihahanda para sa mga misyong minsanan lamang gagamitin kung saan maaari silang ipadala laban sa pinatibay na posisyon ng kalaban nang hindi inilalagay sa direktang panganib ang isang sundalo. Gayunpaman, binibigyang diin ang pamunuan ng Omega na hindi ganap na papalitan ng mga robot ang mga sundalo sa larangan. Walang sariling malayang pagpapasya mga UGV pagdating sa pagpapaputok o pagpili ng direksyon, kaya nananatiling nasa kontrol ng isang taong operator ang bawat mahalagang desisyon. Ang pangunahing layunin ng teknolohiyang ito ay palitan ang tao sa pinakamapanganib na gawain, bawasan ang pisikal na pasanin ng mga mandirigma at protektahan ang kalusugan at buhay ng mga sundalo. Upang maging posible ang tuloy-tuloy na paggamit ng mga robot sa harapan, nagtayo ang Ukraine ng malawak na sistema ng suporta sa likuran. Sa mga lihim na paggawaan sa ilalim ng lupa, nagtutulungan ang mga inhinyero at mekaniko ng Omega sa paghihinang ng bakal, pagkukumpuni ng mga electronic circuit at paggamit ng teknolohiyang 3D printing upang pagbutihin ang bawat makinang dumarating sa kanila. Ang nakikitang pagtakbo ng isang UGV sa putik ay huling bahagi lamang ng isang mahabang proseso ng pagsasanay, pagsasaayos at paulit-ulit na pagsusuri. Dahil nagmumula sa iba't ibang manufacturer ang mga robot na natatanggap ng hukbo at magkakaiba ang kanilang disenyo, halos bawat isa ay kailangang baguhin bago magamit. Binabaklas ng mga technician ang orihinal na electronic component, pinapalitan ang mga kamera, nagdaragdag ng satellite internet module, at inaalis ang mga lumang radio control system.
Sa paglipas ng panahon, nakabuo ang unit ng isang pamantayang electronic box na maaring ikabit sa iba't ibang chassis upang maging pare-pareho ang software at control interface na ginagamit ng mga operator. Napakahalagang bahagi ng industrialisasyon ng drone warfare sa Ukraine ang hakbang patungo sa standardisasyon. Sa halip na magkaroon ng 12-12 ng magkakaibang sistemang nangangailangan ng sari-saring pyesa at magkakaibang pagsasanay, sinusubukan nilang bumuo ng isang mas nagkakaisang sistema. Ang ilang ordinaryong kamera ay binabaklas upang makuha ang mahalagang optical core bago ito lagyan ng bagong shock-resistant na kaha na ginagawa sa pamamagitan ng 3D printing at binubuo ng 4 hanggang 5 magkakaugnay na bahagi. Ang ganitong paggamit ng additive manufacturing at sariling gawang mga piyesa ay nagbibigay sa militar ng kakayahang mabilis na tumugon sa bagong banta sa halip na maghintay ng matagal sa mga pabrika. Kapag nagbago ang paraan ng Russia sa panggugulo ng mga frequency o gumamit sila ng bagong uri ng electronic jamming, maaaring bumuo ang mga technician sa paggawaan ng bagong proteksyon o antenna mount sa loob lamang ng ilang araw. Ang ganitong malikhaing pag-iisip ang tumutulong upang mapanatiling gumagana ang kanilang mga sasakyang walang sakay kahit sa ilalim ng matinding kakulangan sa kagamitan. Sa kabila ng kanilang kakayahang mabilis na magkumpuni, nangangailangan pa rin ng hindi bababa sa 2 linggong paghahanda ang bawat bagong robot bago ito maging handa para sa labanan. Nagbabago rin ang teknikal na pangangailangan depende sa panahon. Ang isang chassis na inihanda para sa tag-araw ay maaring mangailangan ng ibang gulong at dagdag na proteksyon laban sa hamog at yelo pagdating ng taglamig. Kapag naipasa na ang lahat ng mahigpit na pagsusuri, muling ipinadadala ang mga robot sa harapan upang magpatuloy sa paghahatid ng bala at iba pang supply. Nakadepende rin ang tagumpay ng sistemang ito sa paraan ng pamumuno sa loob ng unit. Bago sumiklab ang malawakang digmaan noong 2022, nagmamay-ari si Kapitan Oksana ng sariling kumpanya at namamahala ng mga empleyado. Ayon sa kanya, may pagkakatulad ang ilang prinsipyo ng pamamahala sa isang negosyo at sa militar. Bagaman higit na komplikado ang hukbo dahil kailangang isaalang-alang ang mas maraming alituntunin, pananagutan at pangkalahatang kautusan. Sa pagpili ng mga miyembro ng kanyang robotic unit, mas binibigyang halaga ni Oxy ang technical na kakayahan kaysa sa pag-asa lamang sa tradisyonal na seniority sa militar. Nakabatay ang pamamalakad ng kanyang grupo sa tiwala, pagtutulungan at bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga operator, mekaniko at opisyal. Ang ganitong kultura ng pamumuno ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpapasya at mas malikhaing paglutas sa komplikadong teknikal na problema sa gitna ng labanan. May mas malawak ding kahulugan ng kwento ni Oksana pagdating sa lumalaking papel ng kababaihan sa depensa ng Ukraine. Noong 2026, mahigit 75,000 kababaihan ang aktibong naglilingkod sa Armed Forces of Ukraine at mahigit 5,500 sa kanila ang direktang nakatalaga sa mga posisyong pang-combat sa harapan. Para kay Kapitan Oxy, hindi dapat maging hadlang ang kasarian sa pamumuno. Ang pinakamahalagang tungkulin ng isang commander ay tiyaking may tamang kagamitan ang kanyang mga tauhan, lumikha ng maayos na kondisyon para sa kanila at bigyan sila ng pagkakataong maipakita ang kanilang buong kakayahan. Sa huli, ang buong salaysay na ito ay hindi lamang tungkol sa ilang piraso ng makina o electronic circuit na gumagalaw sa maputik na lupain. Ipinapakita nito kung paano ginamit ng Ukraine ang matinding presyur ng digmaan bilang dahilan upang baguhin ang kanilang taktika, teknolohiya at organisasyon. Habang patuloy na sinusubukan ng hukbo ng Russia na palawakin ang kanilang kill zone gamit ang artilerya, FPV drone at glide bomb, tumutugon ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbawas sa bilang ng mga taong kailangang pisikal na pumasok sa pinakamapanganib na lugar. Sa pamamagitan ng paglilipat ng malaking bahagi ng panglogistikang gawain sa harapan patungo sa mga sasakyang walang sakay, pag-uugnay ng mga robot sa aktual na datos mula sa larangan at pagpapaikli sa oras mula sa pagtuklas ng problema hanggang sa pagbuo ng solusyon, nakapagtatag sila ng bagong paraan ng operasyon. Sa loob lamang ng ilang taon, ang teknolohiyang halos hindi ginagamit sa regular na misyon ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang kakayahang mapanatili ang supply sa harapan. Ipinapakita ng mabilis sa pagbabagong ito na ang modernong digmaan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tradisyonal na armas, kundi pati sa bilis ng paggamit at pagsasama-sama ng bagong teknolohiya. Ang tunay na dahilan kung bakit napipilitang mag-adjust ang militar ng Russia ay hindi lamang ang bilis o laki ng kargang kayang dalhin ng isang robot. Mas mahalaga ang bilis ng pagkatuto at pag-angkop ng buong sistema ng Ukraine.
Kapag nagambala ang komunikasyon, mabilis silang naghahanap ng ibang frequency o satellite link. Kapag hindi angkop sa ulan at putik ang isang kamera, binabaklas nila ito at muling inaayos ang disenyo sa tulong ng 3D printing. Ang tuloy-tuloy na siklong ito ng pag-aaral, pagsusuri at mabilis na pagbabago sa mga pagawaan, ang isa sa mga lakas na tumutulong sa Ukraine na mabawasan ang tradisyonal na kalamangan ng Russia sa lakas ng putok at bilang ng mga sundalo. Hindi kinakailangang magkaroon ng Ukraine ng robot na kayang ganap na palitan ang bawat sundalo upang magkaroon ng malaking epekto. Ang mahalaga ay sa bawat makinang pumapasok sa kill zone, maaring may isang kawal na hindi na kailangang ilagay ang sarili sa panganib, isang pangkat ng mga medic na hindi na kailangang tumakbo sa ilalim ng putukan, at isang convoy na hindi na kailangang magsapalaran ng buhay ng mga tauhan. Ang digmaan ng mga ground robots sa Ukraine ay hindi kwento ng mga makinang kusang lumalaban ng walang kontrol ng tao. Sa halip, isa itong tunay na labanan ng bilis ng pag-angkop, teknikal na inobasyon at pagsisikap na bawasan ang panganib sa buhay ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng teknolohiya, malikhaing pag-iisip at dedikasyon ng mga leader tulad ni Kapitan Oxy, ipinapakita ng Ukraine kung paano maaaring harapin ang isang mas malaking banta sa pamamagitan ng mabilis at makabagong pagbabago. Kung naging kapakipakinabang sa inyo ang masusing pagsusuring ito tungkol sa makabagong teknolohiya at taktika ng militar ng Ukraine, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang malalim na talakayan tungkol sa geopolitics at makabagong sandatahang lakas. Ibahagi rin ang inyong pananaw sa comment section upang mapalawak pa natin ang talakayan tungkol sa hinaharap ng modernong pakikidigma.